Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas, napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ika-11 araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN Baler, Aurora. CMN Live Nation. Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Nagdulot ng malaking pinsala sa lalawigan ng Aurora ang paghagupit ng Super Typhoon Uwan noong linggo ng gabi, kung saan ayon sa ulat ng Pag-asa ay naglandfall ito sa bayan ng Dinalungan alas 9 Gs ng gabi. Sa panayam ng media kay Aurora Governor C. Galban, sinabi nito na dahil sa pagkasira ng mga kalsada patungo ng Hilagang Aurora, kaya't isolated ang tatlong bayan, ang Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Partikular na nawasak ay ang bahagi ng Ampere Boulevard sa bayan ng Dipakulaw dahil sa storm surge, kaya't hindi tumadaanan ng kahit anong uri ng sasakyan. Ayon pa sa ulat, sa bayan ng Dinalungan, kung saan nga naglandfall si Uwan, maraming kabahayan ang nawasak at ilang bahagi din umano ng bayan ay nakaranas ng pagbaha. Sa Kasiguran, winasak din ni Super Typhoon Uwan ang bubong ng Kasiguran National High School. Marami ding bahay ang natangay ang bubong. Sa bayan ng Baler, maraming kabahayan din sa central o sa coastal areas ang nasira, lalo na sa Sitio Cemento, Barangay Sabali. Nag-damage din ang seawall at kalsada sa Digisit. Gayon din ang bahagi ng Peaceport sa Barangay Sabali dahil pa rin sa malalakas na hampas ng alon. Sa bayan ng Dingalan, ayon kay dating mayor at ngayon ay provincial administrator Sherwin Taay, marami ding bahay ang nawasak sa kanilang bayan at winasak din anya ng storm surge ang feeder port sa kanilang lugar. Anya nasa 15 million ang halaga ng pinsala. Ayon sa inilabas na Situational Report number 9 kahapon, November 10, 2025, ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Aurora na pinamumunuan ni Engineer Elson Igarge, umabot na sa 10,735 pamilya o katumbas ng 33,908 katao ang pansamantalang inilikas sa iba't ibang pasilidad ng lalawigan. Wala namang iniulat na nasawi. Patuloy pa rin ang pagtataya ng eksaktong bilang ng naapektuhan at halaga ng pinsala. Patuloy din ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa pamamahagi ng family food packs at hygiene kit sa mga evacuation centers. Tuloy-tuloy din ang sinasagawang clearing operation sa mga naapektuhang kalsada para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente, partikular sa Hilagang Aurora. Kahapon ay nagsagawa din ang DILG Aurora sa pangunguna ni Attorney Ener Cambronero, Provincial Director ng Post-Disaster Monitoring Visit para ma-assess ang sitwasyon ng apektadong komunidad. Kagabi, dakong alas 8, nanumbalik na ang daloy ng kuryente sa Central Aurora. Mula dito sa DCJO Spirit FM Semen Baler Aurora, ako si Ray Fernando, nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Ray Fernando, mula po sa himpilan ng DWJO o DCJO, ang Spirit FM, CMN Baler, Aurora.